Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Today is March 18, Monday. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang DWIZ text line natin for those who are listening on the radio, 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. Wala po si Boklo today. Meron po siyang shooting, pero surprise na lang natin kung anong shooting na yun. And we'll let him make the announcement. Ganyan pa man, solo flight tayo today. I hope samahan ninyo ako. At marami tayong pag-uusapan. Siguro today should be called Criminal Law Day. Kasi pag-uusapan natin ang cases ni Christine Silawan, Red Santillan, yung ICC withdrawal natin, and among other things. So, samahan niyo po ako today. And let's get started on our criminal cases. Pati na rin po ang short discussion on the death penalty. Gawa rin po ng ilang mga karumal-dumal na mga kaso na ito. But before that, dun po sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook and sa YouTube live streaming, please don't forget to like and share. Para naman mas marami tayong magkakasama today. Don't forget, ulitin po natin, ang DWIC text line is 0918-350-2378. Breaking news po tayo today on the case of Christine Silawan. Kung maaalala po natin, Christine Silawan is a 16, 17-year-old church collector. Okay, she's a minor sa Cebu na natagpuan ang kanyang katawan na di umano'y nakatalupan yung mukha niya partially at discovered siya walang buhay, and the lower half of her body was naked or undressed. Wala pong ano. So, initially po, ang inisip ng mga pulis ay ito ay rape slay. However, later investigation revealed na ang bangkay had no marks indicating, no evidence indicating a rape. Don't forget to like and share po. Ang latest development po ay naaresto na po ang suspect, and he is none other than her former boyfriend. Dahil po menor de edad, hindi po nire-release yung pangalan ng bata or ng primary suspect dito. Meron din po siya di umano yung extrajudicial confession or confession nang siya ay inaresto ng mga pulis. Ang suspect ay inaresto pursuant dahil sa may nakapagturo sa kanya na isang witness or eyewitness, at sinabi rin ng naturang witness na at least 3 silang kasangkot dito sa krimen na ito. Anong ibig sabihin ng mga developments no ito? Well, it looks like at the initial outset, although developing story pa lang po ito ngayon, with an eyewitness account and a confession, provided na yung confession ay ginawa under stringent conditions. So, ano ang mga kondisyones na ito? One is that may opportunity, yung conditions are, it must have been done with counsel, at saka meron siyang abiso doon sa effects ng magiging kanyang confession.
din, dahil menor de edad ang akusado dito, sinasamahan siya ng kanyang guardian or ng kanyang magulang at the time that he made the confession. Sabi ng ating mga viewers, akala ko ba ang salarin ay yung nahuli dun sa Davao na may tattoo na demonyo? Hindi po. Ayon dun sa PNP, sa mga investigador, ang akusado, ang nahuli this time around, ay nahuli dahil di umano'y may exchange of text messages ito with the victim at merong kasunduan na makipagkita. Good news po ito. Kasi una, pinaghihinalaan natin or ng karamihan na ito ay posibleng serial killing. Ngunit, yung original na suspect din dun sa pagkapatay ng isang magsasaka na di umano'y tinalupan din ng muka. At together with two of his brothers na ngayon patay na, nahuli itong suspect na ito. Pero walang katibayan di umano dito sa pagkapaslang kay Christine Silawan. Papasalamat ako sa lahat ng sumasama, yung mga katambay natin na nasa Facebook at saka sa YouTube. Salamat sa pagsama sa akin. We'll look at your questions in a little while. Tinatanong ni Oikap, bakit very precise? Parang may medical expertise daw yung pagbabalat ng mukha. Hindi po natin, wala po kasing nagsasabing may medical expertise ang nagbalat ng mukha. Ang sinabi ay it looks deliberate. Meron pong difference ang sinasabing deliberate at saka yung word na expert. Depende po kasi rin. Ang expertise ay nagdidepende po kung ano yung tangka, ano po yung goal, ano po yung purpose ng pagtatanggal ng balat or ng mukha ng biktima. So, hindi natin masasabi na merong expertise na involved. Ang sinasabi lang ng mga pulis, deliberate. Ibig sabihin, hindi po aksidente yung pagtanggal ng balat dun sa mukha. Hindi po ito crime of passion pagdating doon sa pagtatanggal ng skin doon sa mukha. Ang maliwanag po ay yung initial cause of death is possibly blood loss dahil doon sa repeated stabbing doon sa kanyang leeg. Kung hindi pa po kayo nagla-like or share, please do so right away. Like and share sa ating YouTube live streaming at saka Facebook. Tinatanong ni KGBP kung adik ba daw yung minor. Developing story pa po, wala pa po tayong profile dun sa naturang suspect at syempre itatago po ang kanyang identity dahil minor siya. So, eventually po malalaman natin yan kapag most likely sa trial na yung profile ng ating akusado. In the meantime, meron pa pong mga at large kasi hindi po nag-iisa ang suspect na ito. Sabi ni KGBP, sana makorek na yung balita na nadakip daw yung suspect sa Davao. Iba yung kaso nung inaresto sa Davao. Ganito po yun. No, yung inaresto sa Davao ay very careful ang pulis at wala po silang kasalanan sa confusion dito ay tinawag nilang person of interest. Iba po ang person of interest sa isang suspect. Kapag suspect po ay nagbi-build up na po sila ng kaso. Kapag person of interest, tinatawag lang po for questioning. Meaning, magkaiba po ang quantum of evidence dito or amount of evidence na tinitignan. Kapag person of interest,
yung tao kailangan idala for questioning at titignan kung in the course of questioning ay may mai-introduce na additional na leads or ebidensya. Samantala naman, kapag suspect na, meron na pong ebidensya, dinadagdagan lang dahil kailangan ng questionin ang tao na pinaghihinalaan para ma-convince, magkaroon ng moral certainty yung ating mga law enforcers na tama yung tinutukoy nila. Pero may ebidensya na. Pagka person of interest, kulang pa po. Meron pa lang sila leads. Checking on your questions. Sabi ni Engel Balagtas, bakit tila tahimik ang CBCP at Gabriela sa issue na ito? Well, alam naman din po natin na kapag politika ang mainit ngayon, lalong-lalo na at malapit na ang eleksyon, hindi po, medyo masasayang lang po ang kanilang statement kung wala silang maitutukoy sa administrasyon. So ulitin po natin ang breaking news natin. About 1 or 2 hours ago lang po lumabas ang balita na arestado na po ang primary suspect dito sa pagpaslang ni Christine Silawan at ito ay di umano'y dati niyang boyfriend. Dahil menor de edad, hindi po natin nilalabas ang identity o yung pangalan ng naturang suspect. Meron pa pong mga at large dahil at least 3 daw po ang involved dito sa kasong to. Naman, maraming nagtatanong kung ano ang updates on the Red Santillan case. Sa kaso po ni Red Santillan, so far only the latest development ay yun pa ring final ni Attorney Glenn Chong ng January 10 na 2 kaso sa Office of the Ombudsman for isang administrative case against General Carranza. At may kasama na ring mga criminal cases for obstruction of criminal prosecution. At meron din mga cases na final against Chief Superintendent Jose Carlito Raico at Superintendent Serafin Petalio II, Chief ng RID RSOU, Region 4. Region 4A, si Superintendent Jonathan Calixto, Chief ng TDPO, HPG, ito yung Highway Patrol Group, ng Region 4 rin. At ni Superintendent Pierre Paul Carpio, na Chief Medical Legal ng Rizal Provincial Crime Laboratory. Ito po ay na-file noong January 10. Kaso na ito ay for obstruction of criminal prosecution. Ang acts po dito sa obstruction of criminal prosecution include Presidential Decree number 1829 po ito, altering, destroying, suppressing, or concealing any paper, record, document, or object with the intent to impair its verity, which means its truth, authenticity, legibility, availability, or admissibility as evidence in any investigation or official proceedings in criminal cases. Kung tatandaan po natin, ilang beses po hiningi both verbally and with written demand ni Attorney Glenn Chong on behalf of Mrs. Red Santillan yung mga documents that constitute evidence dito sa kaso ni Red. Naging maliwanag na matagal nang hinahawakan ng PNP ang mga dokumentong ito at hindi tina-turn over kay Attorney Chong. Gayunpaman, nag-file ng kaso sa NBI under the DOJ si Attorney Chong at inireklamo ang mga naturang pulis dito sa opisinang ito sa NBI. Noong Senate investigation
on political killings. Nabanggit ng NBI na tumigil ang kanilang investigation dahil hindi po tinu-turn over ng PNP officials at yung mga nag-iimbestiga na PNP officials ang kanilang internal affairs, hindi po nagto-turn over ng mga hininging ebidensya doon sa NBI. Despite what Senator Lacson namumuno ng nasabing investigasyon on political killings, na siyang nagdirektiba doon sa NBI na mag-turn over ng ebidensya, sa ngayon wala po rin po tayong balita kung totoo ngang tinurn over ng PNP ang naturang ebidensya. This day po, wala pa po tayong balita na sumagot na ang PNP officials dito sa reklamo ni Attorney Chong. Sa ating pagkakaalam, pagkatapos mag-file po ng isang reklamo, i-evaluate pa po yan ng opisina ng Office of the Ombudsman kung mayroon kung yung mga assertions doon sa sinasabing mga complaint affidavit constitute a possible crime. Kapag may krimen na nga dito at mukhang involved, mag-i-issue po ng order ang OMB or Office of the Ombudsman doon sa mga respondents sa mga kasong to na sagutin ang criminal complaint. Sa ngayon, wala pa po tayong balita na naisagot na ng mga naturang mga police officers ang sinasabing reklamo laban sa kanila tungo dito sa kaso ng pagpaslang kay Red Santillan. Sabi ni Jaman Lam, hindi pa rin clear ang news about Christine kasi dapat ma-check or examinin ang CP ng victim. Meron exchange of messages before the incident happened. Nanonood siya from Hong Kong. Sabi ni Eliazar Fincalero, bakit parang walang weight sa mainstream media hanggang ngayon ang kaso ng Santillan case despite yung mga evidence ni Attorney Chong? Hindi tayo sure dyan. Although to some extent nare-report po, mas madalas nga po ang reporting at ang pag-uusap at usapan tungkol dito sa kaso ni Red Santillan on social media rather than traditional media. Depende po kasi yan kung ano yung puntirya or tinatawag nating editorial policy ng traditional media. Ano ba ang editorial policy? Hindi kasi lahat ng traditional media, as a matter of fact, walang media po ang pwedeng magsabing hindi sila kumikiling. Lahat po ng media ay merong tinatawag na editorial policy. Doon pa lang sa pagpili ng kung ano ang mga kwentong ire-report nila, maliwanag kung ano ang pinahahalagahan nila bilang balita na maire-report. Ang mga himpilan, ang mga dyaryo, at ang mga programang ito. Doon din sa pagpili kung anong anggulo ng mga storya na ipapalabas nila o ire-report nila, makikita din po natin ang kiling ng mga traditional media. Or for that matter, any media, even social media, namimili din tayo kung ano yung mga storya o mga kwento na ilalabas. Gayunpaman, iba kasi ang pag-assess ng traditional media sa tinagurian nilang mahahalagang storya kaysa dun sa tinatagurian ng social media. Tinatanong ni KGBP, dito siya sa YouTube live streaming. Tune in po kayo kung kaya. Kung minor po ang suspect,
na pa ang suspect nung nagawa ang krimen, for example, 17 years old. Yun ba ang basis kung ano ang parusa na ipapataw sa suspect? Eh malapit na naman yan sa mag-18 years old. Ganito po yun. Nasa batas po kasi na minority is an mitigating circumstance, or depending on the age, pwede pong exempting circumstance yan. Kahit po, one day before the 18th birthday niya ginawa yung kanyang krimen, it will still be considered a mitigating circumstance because you have to draw the line. Kahit pa sabihin natin, 24 hours lang bago mag-18, menor de edad pa rin ang tingin ng ating batas. Tinatanong ni Rod Ramos, can the police respondents be liable for contempt by the Senate since they pledged under oath that they will comply with the Senate directives on them? Opo, pwede po. Pagka binigay sa atensyon ni Senator Lacson na siya mismong nag-order, nagdirekta dito sa mga respondents, sa mga PNP officials na mag-turn over ng ebidensya sa NBI, yes, maaari po silang to be found in contempt and to be held on the Senate premises until they comply. Sabi ni Michael Sapico sa ating Facebook Live, mainstream media is business-oriented kaya hindi nakakapagtaka na selective ang report nila. Sabi ni Flavie Serafico, kaya nga tinigilan ko ng panonood kay Jessica Soho dahil nataas ang BP ko. Inom na lang ng statins. Batiin po natin ang mga nanonood sa atin. Josephine Gutang, Ryan Enicos, April Hilda Andres Prado, Ani Gatchalian Agni. Andito ba si Ma'am Maria Angela Kahanding? Kasi usually, mga suking tambay natin itong mga to. Sabi ni Miriam Balseta, ang daming natututunan sa karambola at tambayan, lahat totoo at fresh news pa. Di ko masundan karambola kasi 3 a.m. dito sa Kuwait ang start. May replay po, madam. Sa mga naghahanap kay Boklo, may shooting po ang artista natin. Kamusta po kay Mercy Yamada? Nasa Japan siya. Ayun, Emerald Noguchi, kamusta din po? Fatima Weni Corbito Corpus, Janille Rains, Aisir Sigera Eduarte. Maraming salamat po sa pagsasama sa atin dito. So dahil ang pinag-uusapan natin dito ay mga kaso ng mga karumal-dumal na krimen, hindi maiiwasan na pag-usapan natin ang death penalty. Gayong gawa na nga ng malapit na ang eleksyon. Isa po sa madalas tinatanong natin sa ating mga kandidato ay ano po ang stand ninyo on the death penalty? Kayo po, anong stand ninyo? Pag-uusapan natin yan later on. Samantala naman, naglabas po ng di umano'y narco list ang ating Pangulo this week. Unlike po yung narco list na itinutulan natin dun sa mga barangay officials, the DILG did its homework. Ang ginawa po nila, kinasuhan nila ng mga administrative cases ang mga opisyales na tumatakbo in the next elections. At ito po ang pinublish nila. Mga administrative cases sa ating mga opisyal na di umano'y sangkot sa trade ng droga. Sabi ni Flavie Serafico, pro-death penalty daw siya.
Sabihin nyo naman sa amin kung bakit. Ang kadalasan po, nagsasabing pro-death penalty sila ay dahil tingin nila ito ay deterrent. Tingin niyo deterrent talaga ang death penalty? Sabi ni Judy, kahit against ka ay pro ako, kahit nasa drug cases lang po at corruption. Madam, wag po kayong assuming. Pinost ko na po dun sa Luminous na page natin na posibleng magbago na ako ng isip dito. Sabi ni Judy, nakikinig kasi siya from Guangzhou, China. Mga teachers sila at nagche-check kasalukuyan ng mga papers, ma'am. Huwag kayong magkamali, ha? Sabi ni Carmela Guerrero, yes, death penalty daw. Sang-ayon siya. Si GPP naman, gusto sana ng death penalty pero doubtful siya sa judicial system. Ito naman si Galita Carvasio, go daw siya sa death penalty para sa mga heinous crimes, drug lords, and drug importers at mga corrupt officials. May death penalty na po tayo dati for heinous crimes, pero sinuspindi nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo nung siya ay Pangulo. Meron pong na-execute si Leo Echegaray for rape nung time na yon. Ang tanong, after ba na-execute si Leo Echegaray ay nagkaroon ng mas kaunting rape cases? Kasi po, kung gagamitin nating dahilan ang deterrent capacity, kailangan tignan natin kung meron ngang deterrence or bumaba yung incidences ng rape or murder noong panahon na meron tayong death penalty. And the verdict is, hindi daw. Ayon sa PNP, hindi kasi ganon nagtagal ang death penalty at sinuspindi ni Mrs. Arroyo sa kahilingan ng CBCP. So paano na yan? Kung humihiling tayo ng death penalty supposedly for its deterrent capacity, wala pa po tayong ebidensya dito sa Pilipinas. Sabi ni Mabel Angay, gusto nga natin ng death penalty. Ang problema, ang sistema, sobra ang bagal, bago mahatulan, wala na, patay na sa katandaan. Okay, explain po natin yan. Siguro baka mamaya kasi mahaba ang explanation yan. Pero iti-take note natin kung ano ang effects ng death penalty, how the cases are going to be conducted later on after the break. Check pa natin, we have time for another question. Sabi ni Maria Angela Kahanding, problem po kasi puro po paggawa ng batas ang iniintindi. A major issue po ang nasa system of implementation in all branches of government. Ang galing ni Madam. Correct. Ang deterrence to crime po does not limit itself to whether or not there's a death penalty, pero on the certainty of punishment. In other words, kailangan sigurado or malaki yung chance na mahuhuli yung perpetrators at mapaparusahan regardless of yung parusa na yon. At ang paghuhuli, pag-iimbestiga, paglagap ng ebidensya, hindi po yan nasa batas o sa lehislatura, kung hindi nasa executive, sa ating mga law enforcers. Sabi ni Lilet Atienza, pro-death penalty daw siya, hindi para deterrent, kundi para sa hustisya ng biktima. Titignan po natin kung ano yung naging epekto o kung paano na-implement ang death penalty natin noon. At titignan natin kung hustisya nga ba ang naidulot sa atin. Magbabalik ang tambayan after the break. Ang oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Nagbabalik ang tambayan today.
We're live on Facebook and on YouTube live streaming. Samahan niyo po kami on radio. We have a DWIZ text line para sa inyong mga komento. Kung gusto niyo pong i-text ang inyong comments, 0918-350-2378. Ulitin po natin 0918-350-2378. Ang mga issues na lumalabas tungkol sa death penalty dito sa ating sa ating Facebook Live. Ito. Evidence. Sabi ni Annie Gatchalian Agni, kailangan ng division ng PNP para lang sa paglagap ng ebidensya. Ito po ang sagot dyan. Almost the entire purpose of the PNP is to gather evidence. Kasi ang tingin natin sa mga pulis, ang common conception natin ng pulis ay taga-aresto. Hindi po yan yung point. Ang pulis ay peacekeeping and investigations, at ang investigations na ito ay para lumagap ng ebidensya na isusumiti sa hukuman para ma-determine ang guilt or innocence ng mga nasasakdal. In other words, aside from keeping the peace and deterring crime with their presence, sila po ang nag-execute ng batas. And they do this by arresting the suspects, gathering evidence, turning the suspects or the accused over to the judicial system, at itong judicial system po ang ating mga judge. Sila po ang mag-evaluate ng ebidensya na yan to determine guilt or innocence. Ito yung problema po natin, at matagal na pong problema sa ating pulis ay ang kanilang standard of what constitutes an accomplishment sa pag-file ng kaso. Generally po, ang ating PNP nagfa-file ng kaso for preliminary investigation. Dito po yan sa piskalya. At ang purpose po ng pag-file dyan ay to determine probable cause. Ano po ang probable cause? Pag sinabi ng piskal that a crime has probably been committed at itong taong to, yung mga respondents, are most likely, probably, the persons who committed that crime. Kapag ganun po, ibig sabihin, maaaring tumuloy yung kaso sa hukuman para ma-determine ang guilt or innocence ng mga respondents dun sa kaso sa harap ng piskal. Bakit may determination of probable cause pa? Para hindi umaakyat sa ating hukuman ang mga frivolous cases. Para hindi nauubos ang oras ng ating mga hukom or ating mga mahistrado. Para hindi po nasasayang ang oras din ng ating mga prosecutors. Ang sistemang to ay pareho rin sa United States at saka sa France. Sa France po, ang nagdedetermine ng probable cause ay judge na. At ibang judge po ang mag-hold ng trial. Sa US po, ang representante ng Attorney General ang nagdedetermine ng probable cause katulad po ng sa atin. Pero ang malaking diferensya, ang Attorney General o yung Assistant Attorney General o yung mga prosecutors po ay tumutulong sa pagdirekta sa kanilang mga pulis na lumagap ng ebidensya at kung ano ang ebidensya ang kakailanganin nila doon sa trial court. Dito kasi, pag na-file na ng pulis for probable cause hearing yung kaso o kaya nahuli at na-inquest, considered accomplishment na po nila yon. Dapat po, unlike abroad, ang accomplishment po ay kapag nahatulan ng guilty yung kanilang nahuli. May ibang nagsasabi na dahil sa tagal ng kaso, nagiging moot, namamatayan na daw ng akusado. Wala pa naman po tayong naririnig na kasong ganon. Ginagawang example ang Visconde Massacre na dahil daw sa katagalan ay na-dismiss yung kaso. Hindi po totoo yan. Sa Visconde Massacre,
Kung matatandaan po natin, sina Hubert Webb at ang kanyang mga kasama ay nahatulan ng guilty sa Regional Trial Court of Parañaque at umakyat po sa Korte Suprema ang kasong ito. Naka 15 years na po sila sa kulungan at ang hatol ng Korte Suprema, not guilty. Bakit not guilty? Hindi kinonsider na credible witness si Jessica Alfaro. Napaka-inconsistent, hindi po niya na-identify ang mga akusado as those that she saw on the night of the murder. Marami po hindi supported ng physical evidence ang di umano'y participation ng mga akusado dito sa kasong ito. At dahil napaka-sensational ng kaso, malaking pagdududa yung impartiality di umano ng trial court judge. Hindi po dahil sa tagal ng kaso ang nag-cause ng dismissal na ito. Ang dismissal kapag nagtatagal ang kaso ay kapag tinindigan ng akusado ang kanyang right to speedy trial. Madalas po nating sinasabi ito, masyado tayong nagka-claim na mabagal ang judicial system. Pero tama ba na tayo ang mag-claim nun? Ang right to speedy trial po ay karapatan ng isang akusado, hindi po ng mga taong nanonood ng trial. Nasa saligang batas natin ito, ang right to speedy trial. Kasi ayon sa ating saligang batas at sa mga batas na for the accused, ang paglilitis ay dapat mabilis para kung inosente ka ay makalabas ka na kagad. Lalong-lalo na sa mga kaso na walang bail. Bakit po ganon? Hindi po tayo ang magsasabi noon. Wala po tayong karapatan to speedy trial kung hindi po tayo yung akusado. Ngayon, kapag sinasabi natin na matagal ang kaso, ano po ang ginagawa nating standard sa magko-constitute ng tagal or ng bilis? Para sa inyo ba, matagal ang 1 year? Or masyadong mabagal? Sa tingin niyo ba sa United States, komo ba't tingin niyo mabilis ang kaso? Or does it take more than a year? Tinatanong ni Maria Angela Cahending kung ganun po, ano yung may compensation ba yung 15 years na pagkakakulong ng suspect? Wala po. Unless mapatunayan na malicious yung kanilang prosecution. Kung na-prosecute sila at puro fabricated yung evidence na meron makikita tayong malis na sinadya na ipakulong sila despite the lack of evidence. Gayon pa man, kapag good faith ang paglilitis. In other words, meron naman pong probable cause, umabot po sa hukuman, at kinilatis naman ng judge at wala namang pruweba na ang judge ay malicious or nagpapander dun sa audience, then wala po ditong compensation ang mga akusado. Akala natin mabilis in other countries ang paglilitis, but most of the time criminal cases can take 6 months to 2 years, never less than 6 months, lalong-lalo na for cases such as murder. Ito ay kasi binibigyan ng 6 na buwan ang mga prosecutors, ang mga abogado to prepare their case. Pero once it goes to trial, continuous po ang trial. Araw-araw, nasa korte ka.
Kaya po, pag sinabi natin masyadong mabagal, ano po ang sasabihin nating standard ng kabagalan or ng bilis? Compared to what? Kaya nga po, pero naiintindihan po natin yung inip natin over certain cases. Gayunpaman, especially in cases na walang bail at nakakulong ang akusado, it works for us, whether it takes long or not. Ito ay dahil yung taong tinagurian nating dangerous to society ay nakakulong habang nililitis yung kaso. At usually, these are for cases like heinous crimes. Sabi na naman ni Rod Rodriguez, parang hindi nakinig. Kaya mahirap magkaso sa PHL, masyadong mabagal. Pareho lang po halos ang tagal with the US cases. Ang difference, kanila continuous trial. Sa atin, meron na rin po. Tinanong ni Miriam Balseta, kulang pa ba tayo ng mga lawyers sa dami ng mga kasong na i-file? Posible po yon. Alam niyo kung bakit? Kukonti lang yung mga abogadong naglilitigate. Karamihan po, parang maliit lang po na porsyento yung mga uma-appear sa hukuman. Yung iba po, they're into corporate law, tax law, katulad ni Attorney Nick. Or incidental yung pagkakaabogado nila, they end up as managers, etc. At nakakatulong ang kanilang pag-aabogado. Sabi ni Rod Rodriguez, we've been plundered but most of them get out. Tama naman ang tingin ko sa iyong obserbasyon, pero saan natin ipipinpoint nagkakamali ang ating justice system? Is it the law? Is it the lack of a death penalty? Is it the lack of a certainty? Kasi nga, madaming nakakawala eh. Marami ang hindi nakakasuhan at all. Nakakakita tayo ng mga politiko na yung mayaman in office, or at least yun ang tingin natin. At sa tingin natin, it becomes a self-fulfilling cycle. Yung mayaman yung public official, tapos kapag sila'y nakasuhan, may capacity sila na makalusot dun sa kaso, whether it's because they have brilliant lawyers or because they have friends in high office. Sabi ni Flavie Serafico, yung iba gaya ni Lenny, ang lupit! He was talking about the kinds of lawyers there are. Litigators, corporate lawyers, tax lawyers, maritime lawyers, and then, in a class by herself now, si Vice President Lenny Robredo. You're so mean. Sabi ni Maria Angela Kahanding, usually sa Western courts, jury system din kasi, di po ba? Hindi po lahat ng kaso sa jury system ay dumadaan sa jury. Ang jury po ginagamit for findings of fact, or in the case of a grand jury, to determine if a case should go to court for certain very special cases, kapag hindi pwede ang Attorney General ang mag-determine kung may kaso man o hindi. So tax cases are not determined by the jury, even if it goes to tax court. Not all murder cases will go through a jury if the question is only a question of law. Kung tiyak, halimbawa, na pinatay ng akusado yung isa, pero meron siyang legal argument or interpretation ng batas, most of the time, hindi po yan dadaan sa jury.
Vito Gana, kailangan may pangilang batas, ibalik ang death penalty for heinous crimes. Agree, kailangan may pangilang batas. Pero ito yung nangyayari Nagiging political football ang death penalty. Dati ang lakas ng boses ng CBCP sa ating gobyerno, kung kaya't yung mere pakiusap nila kay President Gloria Arroyo, ayun, milagro, suspended ang death penalty. Ginrant yan ni Mrs. Arroyo because there was an impending election. At sinabi po ng Korte Suprema na legal po ang ginawa ni President Arroyo na isuspindi ang imposition ng death penalty. Sabi ni Manong Betchy, sa Pinas, nabibili ang ilang piskal or judges. Dito sa USA, judges try to legislate from the bench. Manong Betchy, ang judicial legislation allowed po sa common law courts sa US. It's legal. Except possibly in California, which is a civil law state. Tayo po dito sa Pilipinas, civil law, ibig sabihin, yung batas ginagawa ng legislature lahat. At limitado ang ating hukom or ang judiciary to interpret the law. Ligaya Bulaklak. Yung aling maliit na yan, minsan ang sarap kutusan. Kayo talaga. Pero sana nakapag-enlighten. The reason dinidiscuss natin, kahit nagbabago na ako ng isip sa death penalty, kailangan naiintindihan natin ang repercussions kapag pinabalik natin ang death penalty. Bibilis ba ang paglilitis? On the contrary. Kasi in most Western countries or other countries na merong death penalty, binabagalan talaga ang trial or binibigyan ng waiting period bago i-impose yung death penalty. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng akusado either makasecure ng pardon or stay of execution or makahanap ng bagong ebidensya na posibleng mag-exonerate sa kanila. Sabi ni Rod Rodriguez, sorry but I'm still yet to believe in the PHL justice system for personal reasons. Wala naman pong nagsasabing you have to believe it. Ang sinasabi lang namin, it is there. Kailangan din po natin intindihin that many judges don't like to impose a death penalty. Konsyensya yan eh. So kung hindi sila morally certain doon sa guilt, pero there's sufficient evidence to determine guilt, may possibility na sa sentencing hindi i-impose ang death penalty. Kung deterrence ang hinahanap natin, the certainty of being caught and being punished is the biggest deterrent. Kung ganun po ang sistema natin na at least meron tayong kasiguruhan o hindi tayo nagdududa dun sa capacity ng ating PNP to get sufficient evidence, para sa akin, by all means, go lang ng go dun sa death penalty. In other words, maraming kailangan ayusin sa ating sistema, from investigations to determination of probable cause to the litigation itself, as well as to the imposition of the appropriate penalty. Marami pong kailangan ayusin. Hindi lang po death penalty ang maaaring sagot dito sa mga karumal-dumal na mga krimen na lumalaganap. There's a reason it's called a justice system, because it's a system. It's not just about penalties. It's not just about the law. It's also about its execution and the people who execute it. Bago tayo magtapos, pasadahan natin ang withdrawal natin from the International Criminal Court. On
On the 17th, which was yesterday, na-impose na po, naging final na po dahil naka 1 year na tayo from our withdrawal from the ICC under Article 127 of the Rome Statute. Ang Rome Statute po ang convention na nagpasok sa Pilipinas dito sa International Criminal Court. Pinabulaanan po ni DFA Secretary or Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang statement ng Palasyo issued through Pox Panelo na nagsasabing we were never part of the Rome Statute and therefore don't need to actually withdraw. Gayunpaman, even if we were part of the Rome Convention, therefore, we have withdrawn after a year. At hindi naman malilitis po ang ating Pangulo base doon sa complaint ni Sabio na sinuplementahan ni na Congressman Alejano at Senator Trillanes. Dahil ito sa kondisyon na ang international law o ang convention na ito ay papasok lamang kapag hindi po maayos ang sistema ng hukuman at hindi po ni-refuse natin i-litigate ang mga instances ng sinasabing o nirereklamong extrajudicial killing. Therefore, kung susundan natin, dahil sabi ni Secretary Teddy Boy Locsin, siya po mismo ang nag-withdraw sa atin sa ICC. At ang basihan niya ay Article 127. Para sa atin, it doesn't matter. Wala na po tayo, hindi na po tayo kasangkot sa ICC or hindi na po tayo participant sa International Criminal Court. It doesn't mean na hindi tayo maaaring kasuhan doon. But it also means that we have taken a strong stand against the manner in which the ICC has been run. Para na kasing joke yung mga mayayaman na countries, yung mga nandun sa UN Security Council, sila ba ay nahahatulan o nakakaladkad sa ICC? Mukhang hindi. At di ba reklamo ng mga African nation states na parang sila po ay pinag-iinitan dito at ginagawang kasangkapan or kinakasangkapan ang ICC para makapagtapo ng mga duly elected authorities sa mga bansang ito. In the end, hindi na po tayo naniniwala sa impartiality ng ICC and that's a good enough reason for us to withdraw. Wala rin naman tayong kaba na yung complaint na hinain nila sa ating Pangulo ay magpo-prosper kasi maliwanag po na in effect or ang mga korte natin, mga hukuman natin, mga mahistrado natin, they're at work. There is a judicial system at work and in place. In fact, yung pag-convict dun sa mga pumatay kay Kian De Los Santos is the shining example that we can use that the courts have been taking cognizance of these killings. At dyan po nagtatapos ang ating programa for today. Just a lot of food for thought on our criminal cases. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at pagsama ninyo sa akin today. Sana po ay may natutunan tayong lahat, including myself, dito sa ating matinong discussion. Hindi ko sinasabing hindi matino pag andito si Boklo, na mas nakakatawa lang. Ang tabayanan ng susunod na programa, Pilipinas Ngayon na, kasama si Ms. Loli Acosta at si Yusek Robert Rivera. Muli akong nagsasabi, ako po si Trixie Cruz Angeles for Tambayan. Kita-kits bukas. Tambayan sa DWIZ.